niyo po siya sa inyong likuran, Lord, at naway may sa puso at isipan po namin ito. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Binabalik ko po kay Pastor Alex Nonzuelo. Amen, amen. Isang mabiyayang takip silim po sa atin lahat. Binabati ko po ang lahat ng mga kamanggagawa sa ubasan ng Prayer Faith Church. Isang matagumpay na celebration po na ipinaganap ni Lord kanina sa atin. Amen. Palapakan natin si Lord. Amen. Well attended po yung ating gawain at salamat sa lahat ng mga kamanggagawa na talagang naging punong abala. Kanina talagang masigasig ang ating mga tigapanguna. Talagang sinusupervise talaga nila yung gawain. Salamat sa lahat ng mga tigapanguna natin at naging matagumpay yung ating 25th founding anniversary sa Subic Complex. Amen? At sa oras na ito, napaganda rin po ng mensahe ng Diyos sa atin. Gaganap tayo ng ating Sunset First Watch Prayer ng day 202 sa Ubasang Prayer Faith Church Worldwide Ministries. Gamit po natin ulit ang platform ng Zoom. Salamat sa maraming naka-join na 20 na po tayo. Bagamat talagang ramdam pa rin natin yung pagod. Ako rin pagdating dito, bagsak din. Amen. Pero salamat dahil bagamat naabutan tayo ng ulan, gaya yung prayer natin, wag umulan. Pero salamat, nakauwi na yung mga kamanggagawa ng umulan. Mga ilan-ilan na lang naiwan. Pero salamat dahil talaga ang katagumpayan ay inangkin na po natin. Maraming umuwi na pinagpala ng Diyos at naniniwala ako na hindi na makakalimutan yung tagpo kanina na pinaganap ni God. At naka-Facebook live streaming na rin po tayo sa kapaintulutan ng ating matigapanguna sa buhay ng ating Bishop Rosam Nasuelo, kasama kay Pastora Glon. Yung 21 po ngayon, 2026. Ang topic po natin ay Imitating Christ, Gentle Heart. At tinatawagan na po natin ang gagamitin ni Lord at ikapaghayag ng kanyang salita, walang iba kundi si Pastor Alejandro Loveria. Next, your turn. Nakamute, Pastor Alex. Yan, okay na. Isa po malaki po natin lahat. Na-overwhelm tayo sa kakumpulan ng NSC. Amen. Tapos sa lakapura, lahat tayo na narinig sa platform to, para sa ating pangla, kay sa Consuelo, at sa ating alam, nakatanay na rin po. Mula sa ito'y magmula sa Sir Alex, hindi po maintindihan yung choppy. Hanap po kayo ng magandang pwesto. Hindi po maintindihan. Kaya, napapalabas sa liit po. Lipat ang lugar. Praise God, praise God. Amen, amen. Abang hinihintay natin si, ayan na siya. Ginawa na yung upuan niya. Opo, kami punta ka sa ulo. Praise God. Malilap pa. Hindi nagsabi. Hello. Sige, tuloy niyo lang po at i-video off ko na lang kayo. Sige po, tuloy niyo na po at i-video off ko na lang.
Ang teksto makikita natin sa aklat ng Epeso, chapter 4, verse 29 hanggang 31. Sa chapter 5, verse 1 to 2. Ito pa sinasabi, verse 29. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi yung makapagpapalakas ng angkop at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. Verse 30. At huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Verse 31. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, buot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Verse 32. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. At sa chapter 5 po, verse 1 to 2, yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Verse 2, mamuhay kayo ng may pagmamahal, tulad ni Kristo, dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Amen. Purihin po ang Diyos, pagbasa ng kanyang mga banal na salita. Amen po. Ay, nawala yung aking notebook. Praise God. At ang ating topic sa hapon na ito ay walang iba kung hindi ang Imitating Christ, Gentle Heart. Sa ating tema na sasagutin sa 3 puntos. Huwag kayong maingay, please. Sa ating pong tema na sasagutin, what are the ways we can imitate Christ, Gentle Heart? Ano daw po yung mga paraan para ma-imitate natin ang puso ni Kristo na gentle, o yung ano ba tawag din sa Tagalog? Yun nga, gentle heart. Nakalimutan ko na pa sa Tagalog, sorry po. Amen. Ang ating pag-aaralan ito, pinakain ay ukol sa karakter ng ating Panginoong Kristo. Amen. Noong siya ay nasa anyong tao pa. Amen po ba? Yan. Ang ating pong Panginoon ay naging tao. Mula sa salita, siya ay naging tao. Amen? At kung paano natin gagawing halimbawa ang mga katangian niya upang atin itong tularan. Amen po? To imitate Christ's gentle heart in all aspects of our Christian life and to please God the way we live like Him, or the way we live like Christ. Pag-usapan po natin sa 3 puntos ang mga karakter na ito ng ating Panginoong Hesus upang lubos nating maunawaan kung paano siya namuhay ng matuwid bilang tao. Amen po ba? Siya namuhay bilang tao kasama natin o ng mga ninuno natin. Amen? Mga katangiang sumasalamin sa pagiging matuwid at kalugod-lugod sa Diyos Ama. Ang ating pong point 1 sa temang what are the ways we can imitate Christ's gentle heart. May kita po natin ito sa verse 29. Amen po. Tingnan po natin. Sinasabi roon, huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakaririnig. Amen po ba?
do not use worldly talk. Huwag daw po tayong gumamit ng makasanlibotang mga salita na kung saan alam po naman natin kung anong mga salitang naririnig natin sa sanlibutan. Amen po? Naroon yung mga pagmumura, pagsasalita ng hindi maganda sa ating kapwa, ganun din yung alam naman po natin na ang nasa sanlibutan ay talaga naman pong kung makapagsalita ay nakakasakit ng damdamin. Amen po? Hindi magandang marinig mula sa mga labi natin ang mga mahahalay na salita. Amen? At mga walang kwentang kataga na di angkop sa mga lingkod ng Diyos. Tulad halimbawa ng number 1, mga pagmumura. Amen? Pangalawa, pag-alimura sa kapwa. Pangatlo, mga malalaswang sa pananalita o yung green jokes kung tawagin. Amen po? Meron pa po ba tayong ginagamit na green jokes sa mga panahon na ito na tayo ay namumuhay na bilang mga alagad ng Diyos? Amen po? O hindi na po, hindi ba? Sapagkat tayo nakakilala na kay Kristo at nakita natin at nalaman natin kung paano siya namuhay bilang tao dito sa sanlibutan. Amen po. Ang sabi po sa Roma 12:2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Amen po? Ang dapat na lumalabas sa ating mga sanglabi ay dapat mga encouragement, mga pampalakas ng loob, mga hope, yung pag-asa na po pwede natin ipagkalob sa kanila. Lalo na yung higit yung mga talaga nagdaranas ng mga kapighatian, nagdaranas ng mga pagsubok tulad ng nangyayari sa Mindanao, na sa halip na sabihan natin sila, buti nga sa inyo, mga hindi po dapat marinig sa mga labi natin ang mga ganong pananalita. Amen po? Kung hindi yung mga encouragement na pananalita. Tulad ng halimbawa ng nawa, i-comfort kayo ng Panginoon sa inyong mga nararanasan at itigil nawa ng Panginoon ang lahat ng mga nangyayari sa kapaligiran. Kasi po, ang totoo po, ang ating Diyos ang may control ng lahat. Amen po ba? Wala po tayong control ano man ang nangyayari sa buhay natin o sa nangyayari sa buhay sa buong daigdig. Kung ano man dito, mga digmaan, mga sakuna. Alam natin wala tayong kakayanan na ito ay pigilin. Kung minsan, nangyayari ang mga ito dahil may itinuturo ang Diyos sa uri ng ating pamumuhay. Amen po? Ang sabi po, amen. Ngayong gabi, Ano po ba yung purpose natin? Kaya tayo nandito sa sanlibutan na ito. Ano ang purpose natin? Bakit tayo nag-aral sa Bible School? Sandra, Ano ang purpose malulubat natin? ako. Bakit tayo nagkaroon ng spiritual na pagtaas ng panunungkulan o ng promotion, spiritual promotion? Amen po? Ito po ay upang magamit tayo bilang mga ambassadors of Christ. Amen? Na yung lalabas sa mga bibig natin o labi natin ay pawang pagpapala, hindi po pagpapalo. Amen po? Dandaan po natin na ang anumang nararanasan natin, nararanasan nila, ay pwede rin nating danasin. Kaya dapat na magbigay tayo ng mga encouragement sa buhay ng mga tao na nasa paligid natin at na
mga malalayo man sa paligid natin. Amen? At tayo pa dumako na sa ating point number 2. Sa temang, what are the ways we can imitate Christ's gentle heart? Sa point number 2 po is, makikita natin sa verse 30 to 31. Ano po sabi ron? Avoid hurting the Holy Spirit. Amen. Kalimitan po, pag mayroon tayong nagagawang hindi maganda sa ating kapwa, hindi natin nalulugod ang Diyos sa ating mga pananalita, sa ating mga ginagawa. Nasasaktan po natin ang banal na Espiritu. Amen po ba? Kasi nga, siya yung tatak ng Diyos sa atin, sa buhay natin. Ito po yung tatak ng Diyos na pagdating ng araw ay ating makakamtan. Katibayan po yan na tayo magtutubusin sa takdang araw, takdang panahon. At paano po ba natin may iwasan na masaktan ang Espiritu Santo? Amen. Number 1, kalimutan ang mga sama ng loob. At tanggalin na daw po natin yung mga nararamdaman natin sama ng loob, mga nararamdaman natin na kung minsan ay akala natin okay lang, pero hindi po. Pag may sama ka ng loob, ito po ay nandoon sa loob. Ibig sabihin, sama ng loob yan eh. Hindi sa labas. Pag sinabi sama ng loob, ito po ay nasa puso natin. Amen po? Nasa puso po natin. Na pag ito ay nasa puso natin, pag lumabas ito sa ating bibig, lalabas po na nagkakasala na tayo. Amen po ba? Pangalawa, ang galit. Sapagkat sa galit po, mag-uumpisa ang ating mga kasalanan. Yun po kasi yung galit talaga namang minsan napikon tayo. Amen? May mga taong nagbiro sa atin. May mga taong hindi gumawa ng maganda. Sa halip, ginawan tayo ng masama. Huwag po tayong agad-agad na magalit. Sa halip po, ipanalangin natin sila. Amen? Kasi kung gano'n ang gagawin natin sa ating Diyos, ay malulugod siya. Ang banal na Espiritu, siya kasi yung iniwan sa atin ng Panginoong Jesus, nasasama sa atin. Siyang magiging gabay natin. Siyang magiging comforter natin. Amen po? Na kung ano man yung ating nararamdaman na galit, hindi po natin ito kayang sawatain ko sa ating pansarili lamang o sariling gawa lang natin. Amen po? Dapat tayong manalangin na tayo ay samahan ng banal na Espiritu upang ang mga galit na ito ay mawala sa atin. Amen po ba? Puot na alam natin, iniuukol natin sa mga taong nakasakit sa atin. Parang po ito yung galit. Amen po, pero pagkatapos nun, iba po yung puot eh. Extreme po yun, puot. Extreme na galit. Kasi pag napuot ka, kakalimitan, nakakagawa ka ng mga bagay na hindi karapat-dapat. Amen? Maaaring makagawa ka ng krimen, makagawa ka ng hindi maganda, sabihin mo na lang na, ganti ko sa iyo yan. Wow! Atin po ba yung paghihiganti? Hindi po ba sinabi ng Panginoon sa kanyang banal na salita na akin, huwag kayong gumanti. Akin ang paghihiganti. Amen po? So, paano tayo dapat gumanti? Wala po tayong dapat na gawin na ganti. Amen po? Sa halip pagpalain natin sila, sa halip na tayo mapuot sa kanila, ipanalangin pa rin natin sila na sila ipagpalain. Nang sa ganon, sila ay magpupuri sa Diyos. Amen po? Magpapasalamat sila dahil sila ay pinagpala. Hindi nila alam na ikaw ay nanalangin para sila ay pagpalain. Amen po. Ganun pa dapat na ginagawa ng mga Kristiyano. Number 4,
alisin na rin daw natin yung mga panlalait. Amen. Pag-alimura at pananakit sa damdamin ng ating kapwa. Kalimitan po, hindi sa sinasadya. Minsan po tayo bilang tao, bilang mananampalataya, nasasaktan din po tayo sa ating mga damdamin. Amen po ba? Meron po bang exempted sa pananakit ng damdamin natin? Wala po. Tayo bilang tao at namumuhay sa sanlibutang ito, tayo man ay vulnerable pa sa mga salitang nakakasakit sa atin. Sa mga ipinapakita nilang pagbaliwala sa atin. Amen po? Nasasaktan tayo. Katulad ngayon, Father's Day. Tulad ngayon, Father's Day. Amen po ba? Isang hindi magandang damdamin na ang mga damdamin natin talaga ay naroon nasasaktan. Dahil para bang nabaliwala yung ginawa mong sakripisyo, nabaliwala yung ginawa mong pagtatrabaho sa abroad upang sila ay mabigyan ng magandang bukas. Yun po yung mga damdamin ng OFW na katatayan. Amen po. At yun po ay hindi nila nauunawaan. Pero kung hindi man po nila naunawaan yun, tayo na rin po magbigay ng ika nga ay katuwiran doon sa kanilang ginagawa. Amen po ba? Nang sa ganon, ang Diyos ay marulugod natin dahil naging mapagpakumbaba pa rin tayo sa kabila ng lahat. Nagawa natin yung imitate yung gentle heart ng ating Panginoon. Amen po ba? Hindi ka naman siya nagalit, ang Panginoon. Amen po ba? Hindi ka naman siya napuot. Ating Panginoon. Amen. Hindi kailanman siya nagkaroon ng sama ng loob sa kapwa. Bagamat nung minsan siya ay nagalit nang ang templo ay gawing tindahan, sugalan doon sa templo. Kung saan nagdaraos ng pagdaraos ng mga salita ng Diyos. Amen? Pagbabahagi. At sa mga bagay na yun, dapat makita natin na ang karakter ng ating Panginoon ay talaga namang naroon yung kanyang gentle heart. At sa pamamagitan nun, maaalala natin kung tayo magbubulay-bulay lagi ng kanyang banal na salita, na ganito palang ginawa ng ating Panginoong Jesus, na sa kabila ng mga ginawa sa kanya, alam po naman natin kung paano ang ginawang pagpapahirap sa kanya bago siya napako sa krus. Amen po? Sakit ng katawan, pagmumura, pananakit ng damdamin sa kanya. Pero hindi po siya gumanti, ni katiting, ni kahit anong salita. Walang namutawi sa bibig ng ating Panginoon. Amen po? Ganun po siya kahambol. Amen? Ang mga ito ay nakapagdudulot ng sama ng loob sa banal na espiritu at alam nating lahat na wala ang mga ito sa karakter ng ating Panginoon. Amen po ba? We must live by the Holy Spirit. Ayon po sa Galatians 5:25. At dumako na po tayo sa ating point number 3. Makikita po natin ito sa verse 32 at chapter 5, verse 1 to 2. Ano po ang sinasabi? Ang ating point number 3 is about live like Christ. Mamuhay daw tayo ayon sa pamumuhay ni Kristo. Amen? Ayon sa pamumuhay ng ating Panginoong Jesus. At kung mababasa natin ang Biblia, nakita natin kung paano namuhay ang ating Panginoon. Amen po ba? Siya po ay namuhay na may characterization na mabait,
Naroon ang pag-ibig. Bilang mga Kristiyano, alam natin kung paano namuhay ang ating Panginoong Jesucristo. Siya'y namuhay na may kapakumbabaan. Nandoon yung kanyang humbleness. Ika nga. And He has that love. Nandoon yung pag-ibig that no one can fathom. Wala pong makakasukat sa dakilang pag-ibig ng ating Panginoon. Amen po ba? And that love is no other than agape love. Ano po ba makikita natin doon sa attributes ng ating Panginoong Jesus? Ang attributes po, He has that divine love na tinatawag na nating agape love. Number 2, He has this faith. Nandoon po yung pananampalataya niya na kahit siya ay Diyos, sinubad niya ito sapagkat siya ay tao na dapat na mamuhay bilang tao. Kaya kalang maipakita niya sa mga tao ang pamumuhay na may pananampalataya sa Diyos. Ano po ba? Through prayers and thanksgiving to the Father. Number 3, He is humble. Nakita natin sa ang kababaang loob niya sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Amen po ba? O Gospel. Number 4, nabasa rin natin His holiness and righteousness. Nakikita po natin ito sa 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16. At sa 1 John chapter 3 verse 7. At sa ating pong number 5 sa attributes ng ating Panginoon, submission, humility, and obedience. Lahat po ito ay taglay ng ating Panginoon. Amen? Naroon po yung humbleness niya, yung obedience niya, na hanggang sa kamatayan sa krus ay naroon yung kanyang obedience o yung kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Ano po ba ang sabi doon sa lagi nating pinag-aaralan tuwing Holy Week? Amen po. Sabi niya po sa Diyos Ama, alisin mo po ang kopa na ito. Ngunit hindi po ang kalooban ko ang masunod. Kung hindi ang kalooban mo. Hindi po ba? Hindi po yung kalooban niya yung ibig niya masunod. Kung hindi yung kalooban ng ating Diyos Ama. Amen? Kaya na rin yung kanyang humbleness, yung obedience niya, at yung submission niya sa Diyos Ama. Amen po ba? Makikita natin ito sa 1 Peter chapter 2 verse 21. Philippians chapter 2 verse 5 to 8. Amen. At yung mga katangian o karakteristik ng ating Panginoon ay isang magandang halimbawa upang siya ay ating tularan. Amen po ba? Upang yung ating tema ay ating masunod. How to imitate? What are the ways to imitate Christ's gentle heart? Sa pamamagitan po ng mga salita niya. To be humble. To be obedient. Amen. To have love. Amen po ba? Sa pamamagitan ng kaya nga yung daw sa love lahat yung yung bunga ng banal na espiritu. Amen. Lahat po ng mga bunga ng banal na espiritu ay magmumula sa love. Kasi yan doon yung joy. Pag may love ka, may joy ka. Amen po. Pag may love ka, mayroon kang peace, kapayapaan. Amen. Wala yung mga pag-aalala. Amen po ba? Na yung ating Panginoong Jesus, sa kabila ng mga dinanas niyang pagpapahirap sa kamay ng mga Hudyo,
ay nagawa pa rin niyang maging humble, magmahal, magpatawad. Amen po ba? At kita po natin ang ginawa niya doon sa kasamaan niyang napakaoris sa krus, na yung isa ay dininay siya, ngunit yung isa ay inaccept naman siya. Amen? Isang kaparaanan ito ng gentleness ng ating Panginoon, gentleness of heart ng ating Panginoong Jesus. Amen po? At sa ating pong pagwawakas, ang ating pong conclusion, ibatay po natin ito sa aklat ng Mateo 15:11. Amen? Ganito po sinasabi. Gawin po nating konklusyon ang sinasabi sa Mateo 15:11. Ang lumalabas sa bibig ng tao, hindi ang pumapasok ang siyang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Amen po ba? Yun daw pong lumalabas sa bibig ng tao ang siya nagpaparumi sa kanya. Hindi yung pumapasok. Amen? Katulad ng sinabi natin, halimbawa, pag may preach sa atin, nagsabi tayo ng amen. Yun po ba ay isang kasalanan o nagparumi sa paningin natin sa paningin ng Diyos? Hindi po. Pinuri natin ang Panginoon dahil sinabi natin ng amen dahil tinanggap natin yung kanyang banal na salita. Amen po ba? At sa gabing ito, muli po maraming salamat. To God be the glory po at nawa po may natutunan tayong lahat at nawa natin itong sa mga puso natin ay yung malalambot na puso na bahagi ng ating puso, ito ay matanim at ating maisapamuhay sa araw-araw. Amen po. To God be the glory po. Kasi pray na. Pray. Kahit po manalangin. Dakilan Diyos Ama. Muli Panginoon, maraming salamat sa kapayagan mo sa araw na ito. Muli Panginoon, nawa Panginoon, kami ay natuto na kung paano kami tutulad sa pamumuhay mo, Panginoon. Sa puso mo, Panginoon, na kung saan ikaw ang Diyos na dapat naming tularan, ikaw ang Panginoon namin na dapat na maitaas at madakila sa bawat antas ng aming pamumuhay. Salamat, Panginoon, na sa araw na ito, muli mo nagamit ang inyong lingkod upang magpahayag ng iyong banal na salita. Sa iyo po ang lahat ng papuri pa sa salamat. In Jesus' mighty name, Amen. Amen, amen. Praise God. Palapakan natin ng Diyos sa buhay ni Pastor Alejandro Lefarja sa pagkagamit sa kanya. Paano natin matutularan yung kahinahunan, yung gentle heart ng ating Diyos. At salamat, binigyan niya tayong 3 puntos. Yung ating pananalita, bantayan natin. Kung na tayong makisawsaw pa sa takbo ng sanlibutan ito. Amen. At huwag natin hayaan na mag-grave ang Holy Spirit. Kasi talagang umaalis yan. Kapag yan ay, kung ang Diyos Ama ay manlilikha, ang anak ay nag-alin ng buhay, ang Santong Espiritu naman ay maramdamin. Amen. Nag-grieve siya, umaalis siya kapag meron kang hindi nagawa o nasabing hindi maganda. At yung panghuling puntos ay tularan natin ang ating Panginoong Yesus. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, dalangin ko sa mga narinig natin pananalita ngayon, ay tuwi mo ito sa ating puso at ito yung ating may pamuhay. Amen? Muli, palapakan natin ang Diyos sa buhay ni Pastor Alejandro. Binabalik ko na po kay Ate Abby. Ate Abby, glory to God.